Nakakalat na ang 4 na mobile kitchens ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong lugar sa Northern Cebu. Patuloy naman ang assessment ng mga disaster team ng local government units o LGUs sa mga istruktura na apektado ng lindol. Ang detalye sa sentro ng balita ni Jessie Atienza. Jessie. Yes, Naomi, live ako ngayon dito sa bayan ng San Remigio kung saan nakapwesto ang isa sa mga mobile kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaagapay ang lokal na pamahalaan para makapagbigay ng pagkain sa ating mga kababayang internally displaced persons. Ayon sa DSWD, meron silang meal plan na ipinapatupad para matiyak na valid ang mga pagkain na kanilang inihahain para sa ating mga kababayan. May 3 pang ibang mobile kitchen ng DSWD na nakapwesto din sa iba pang mga bayan gaya ng Midilin, Daanbatayan at sa lungsod ng Bugo. Ipinagbigay alam din sa atin ng DSWD na meron silang isinasagawang mga psychosocial activities na para sa mga bata at maging sa mga nakatatanda para naman matugunan yung stress at trauma na kanilang pinagdadaanan dito dahil nga sa hindi normal itong sitwasyon nila sa ngayon. Kanina ay inabutan din natin ang mga personnel ng Philippine Coast Guard na nag-iikot at sila ang namamahagi ng pagkain doon sa mga kababayan nating piniling manatili malapit sa kanilang kabahayan. Samantala Naomi, patuloy din na nagsasagawa ng assessment ang mga disaster team ng mga LGU sa lahat ng mga gusali o infrastruktura within their jurisdiction para matiyak kung ligtas pa ba itong gamitin. Sa ngayon, Naomi, ay inaasahan na magbubukas itong tent city ng LGU ng San Remigio kung saan nasa 500 tents yung target nilang buksan para sa publiko o para sa kababayan nating mga IDPs dahil nga sa mas mainam na mag-stay muna sila doon sa open area dahil sa mas ligtas doon compared kung babalik sila doon sa mga kabahayan nila o nakatira sila malapit sa mga may struktura dahil patuloy pa rin nararanasan yung mga aftershocks, especially during nighttime. Dagdag ko na lang Naomi, sa likod ko ay patuloy din ang isinasagawang mga free medical check-ups para sa mga bata at sa iba pang mga IDPs dito na hatid ng LGU at ng mga iba pang mga volunteers para matiyak na walang nagkakasakit dito. Yan muna ang mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio, Naomi. Maraming salamat, Jessie Atienza.